The question is, bet mo lang ba dahil ducks? I don't give a shit about the topic. Hi guys, I'm Natalie Hart. My name is Julia. It's me, Kayleen. I'm Marie Fowler. Welcome to AFAM Wives Club. It's really nice to be able to make new friends with other couples, do some fun activities together. Nice to meet you. Guwapo ba? Guwapo. Maganda ka din. Hello? I'm looking forward to getting to know her more. Magandang umaga! Kumusta? Sasabunutan ko bulbul mo. Ang goal ko for the next 4 hours ay matatakan yung passport ko ng mga visa ng mga guys dito. All in one. Unlimited buffet ka dyan, sis. This is Disney, you know? Destiny! Yes, Oh my God! Di mo lang kita kilala. Take me out agad. Pwede bang later? Na AFAM ang sagot sa kahirapan. That's the thing about stereotypes, di ba? Na pag AFAM, mayaman. Maybe they're after for their green card. Someone's always gonna end up cheating. Excuse me, not all foreigners are guapo. Ew! Ang papangit nila, no? Idusera sila. Lust at first sight. People call me Winnie the Hoo-Hoo. You're creepy. Everything she says is not true. It sounds like you have a problem with me. I don't even know why you're here with us. Hindi ko siya bet, yeah. Walk out ako. I don't care. Gusto ko na talagang ganunin sa tagiliran eh. Get your bar exam again. Not being given. Ayoko lang malastik ng dahil. My gosh, so dramatic. Ilabas mo na eh. Drum roll, please. Baka umili ako to. Electrifying. Ay! Baka makuryente ako. Correct. Nasa tamang titi na ako ngayon. Sana kayo rin. Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Tanet. Who hurt you? High tide or low tide? Who hurt you, Tanet? Ibabalik ko sa'yo. Chay! Marami sila. Lagi ka talaga may sagot pag sa mga nanakit sa'yo. Panoorin mo yung mga previous episodes natin. Lagi kang may, Oh my God. Pag sa mga tukos na nanakit sa'yo, ang bilis mo lagi sumagot. Yung kay Gio na lang yung balikan natin. Kasi nasasaktan pa ako eh. Tama. Iba rin. Nag-research ako eh. Ako yung pokpok na hindi Habang umiinom nagluluto ka ng ng adobo. alak. Yes. Pagod na Ako pagod yung ako. pokpok na hindi marunong magsigarilyo. Yes, thank you. Ako Nagulang pa dito. Okay. Hindi kasi diba yung last episode natin ng last month, yung mga supposedly first film, yung topic. Tapos ang napag-usapan pa lang ay yung I'm drunk. Pero Dami nating chika about I'm drunk. so napag-desisyon na namin ito net na hindi na lang first film. Ang pag-uusapan na lang natin today naman ay That Thing Called Tadhana. She loved me at my worst. You had me at my best. At pinaliwala mo ng lahat. I just made a choice. And you chose to break me. Hindi ko kailangan ng tissue. I don't need tissue. Please stop judging me. Bakit kayo mga babae? Gwapong-gwapo kayo kay John Lloyd. Si John Lloyd kasi, para siyang hindi artista. Hindi ka niya paiiyakin. Siya yung iiyak para sa'yo. Tsaka kamukha niya din yung ex ko. Ex mo nga, nainiwang ka, pinagpalit ka, at hindi ka na mahal. Sa tuwing babanggitin ko sa'yo yung ex ko, bibigyan kita ng piso. 500. 60. 300. 65. Oh my God. Paano ba makalimot? Gaano katagal yun? 1 year? 2 years? 3, 4, 5? Importante pa ba yun? Ang mahalaga, nakalimutan. Pag may dumaan na shooting star, anong i-wish mo? Sana hindi ko na siya mahalin.
Naka-recover pa ba ako? Yung pagmamahal na ganyan, parang imposibleng walang puntahan. Yung ex ko kasi mahilig sa ketchup kapag may hotdog. Pati sa ketchup, naalala mo siya? Cebu. Valentine's Day 2010. Hong Kong. 2008. Spaghetti. Sensor Day. Dahon ng malunggay. Burrito na yung malunggay pandesal sa Project 8. Wow. Sabihin naman niya sa akin kung bakit, kung ano ba yung nagawa ko. Bottom line, di ka na niya mahal. Close ba tayo? Sakit mo magsalita ah. Ang second, di ba? Second mo ba yan? Escucha las palabras de las brujas. Oo, second. Hindi ko second yun. Unang na-release ang, so after 6 degrees, Relax is Just Pag-ibig. Yung kay ni Tapos Beauty in a Bottle. Tapos Dancing Called Tadhana. So technically fourth. Fourth. Talaga? Akala ko talaga second mo yung Tadhana. Second ko ba? Ano ba? November ang cinnamon eh. Tapos Relax is Just Pag-ibig muna. Maniwala ka lang sa akin, ako yung nag-direct nun. Talaga ba? Diba? Una yung Una yung 6 degrees, oo. Talaga ba? Yes. Okay. I think, i-comment down below na lang. So, okay. So, fourth film ni Tonette, yung... ini-expect ko second film. Yung Relax is Just Pag-ibig ay directed by you and... Irene. Written and directed by namin dalawa din. Tapos yun yung first film niya yata, di ba? Tama ba? Oo. Ayan. So anyway, so ang pag-usapan natin tonight ay ang groundbreaking form Escucha las palabras de las brujas. changing. Hindi, kasi yung Tadhana, parang di ba yung Dating Called Tadhana? Di ba? Na nasa YouTube. Nasa YouTube ba? Oo. May nag-upload na, someone eh. Nakita ko nga yung nag-upload no, na illegal. JP? Ang ano? That's me. Hindi. Pero, i-check nyo kasi, di ba, may song sa dulo, yung Tadhana ng Updharma. Oh. Pero, hindi siya... Hindi siya rinig. Para siyang distorted. Talaga? Oo. Chinay ko kanina eh. Sa dulo? Sa dulo. So, parang, sabi ko, internet ko ba to? Ba't parang Baka internet mo. No, naka 5G ako. Hindi, parang may issue baka sa rights, ganyan. But anyways, kailan mo balas sa panood yung Tadhana? Ay, matagal na. Premiere? Kailan ba? Hindi, Kasi 2015, tama? 2014. 2014. Tapos 2015, nag-commercial release. Yes, ng Feb 4, oo. Okay, so yan ang pag-usapan natin tonight. Ang pelikula ni Tonette Hadaone na bumago sa mukha ng independent romantic cinema in the Philippines. Pag ako lang Gika siya. Anong klaseng mukha? Mukha. Born diva. Alam ba nila yun? Alam niyo ba yun? So, ba't kayo tumatawa? Kwento mo. So, nung early 2000, so, di ba yung boom ng mga reality shows, mga singing competition? Yes. So, may Philippine Idol. Philippine Idol pa nun eh, hindi pa Idol Philippines. Tapos, Star in a Million. Star in a Million. Star for a Night. Oo. So, merong Born Diva na singing competition siya, pero nire-retoke yung mga singers. Totoo. Tsaka part ng talaga, buong reality series. Tsaka may yun eh, kung yung Your Face sounds familiar, may reveal. May reveal din sila ng before and after, te. We've met Sofia before. I give you the new Sofia Monte Carlo. Sinong nanalo ng Born Diva? Hindi ko maalala eh. Pag-google na lang. Comment down below. Ang alam ko si Baklay. Oh, diba? Pilit sa kamay ko. Sabihin natin. Sino? Okay. Anyway,
na ugali ni Janet. Gago! Akala ko talaga siya! Again, pakilala mo na. Paano ko nagpakilala ng M-Drum? Ikaw lang nagsabi. Ako ang writer and director. Hindi, tsaka kumakain ka nun, te. So ako lang nagtrabaho. Naalala nyo ba? Busy siya pagkain nun eh. Gutom na gutom ako nun, Ma. Magkwento ka lang dyan, kain ako dito. Kwento ka na muna. Ano ko sa first film? Habang subo ako. Okay lang. Hindi ka sumakain mo. Gutom na gutom ako nun, te. Second recording ba yon? First? Second. Kasi direct Joey yun eh. Oo nga pala. Oh my God. Oh, anyway. Ako si Tonette, ang writer and director ng That Thing Called Tadhana. At ako naman si JP Habak, hindi ako ang writer and director ng That Thing Called Tadhana. Okay, game. At ito ang Walang Kwentang Podcast! Watch it first on YouTube. Yes. Thank you, I Am Rental. Mag-hi kayo doon, oh. Oh. Yes. Ganon. Ang dami natin dito. Oo. It's 10:30 in the evening. Parang ang lalim ba ng evening? Kasama natin dito ngayon sa Basa Cafe ang 650. Grabe ang dami nila. Mahirapan sila umuwi tonight kasi magsisiksikan sila paglabas ng parking. Yes. Wala po magtutulakan, please. Oh. Tapos sa Zoom ay 287,000! Talaga? Oh, i-compute mo yan. 287 plus 659. Something like 1 million. My God! Something like that. 35 billion. Ay, ko naman. O hindi, pero binibenta na namin yung Basta Tote Bag. Yes. So, dahil tapos na yung pa-promo namin na bingo, loyalty card. Yan. So, binibenta na namin siya. Okay, G. O, kwento ka na. Uy. Question and answer kasi. Tsaka dati di ako makapagtanong. Nagtatanong ako dati, yun nga lang meron akong kinakain. Ngayon wala ka kinakain. Ako pa nga yung ngayon, no? Baka ikaw din yung magkwento ngayon, ha? O, diba yung ugali? So, yung dating called Tadhana kasi. Okay, so yung Tadhana ay, correct me if I'm wrong, no? Wow! You're wrong. Pero ano siya, di ba? Palangka. Yes. Anong napanalunan sa... Alam nyo ba yon? Ay, okay. Ano yung prize nun? Third prize sa Dulang Pampelikula. Okay. So, category. Una mo siyang sinubmit sa Palangka before Cinema One? Sinubmit ko muna siya sa Cinema One, tapos after nun, ang Palangka kasi ay every April. Dati hindi ko alam kung hanggang ngayon. So sa mga manunulat, alam na nila yun yung April 30, ang annual deadline ng Palangka. Carlos Palangka Memorial Awards for Literature. Pero yung Cinema One, parang January yata. So, sabay. Halos medyo sabay. Okay. So, bakit mo nasulat yung Tadhana? Next question. Ayan na! Ay, hindi! Gagi! Who hurt you, Tonette? Uy! Yung That Thing Called Tadhana ay parang isa siya sa mga pinakamabilis kong nasulat. Matagal ako magsulat pero yung That Thing Called Tadhana parang lang, mabilis lang. Parang nauna mo itong masulat ka sa Lilia? Ay, hindi. Mas nauna yung Lilia? Mas nauna talaga yung Lilia. Yung Lilia 2011, yung first film ko. Tapos after no, nakwento ko naman na sa podcast yata to, na after kong gawin yung 6 Degrees, alam ko na hindi ako mahusay na filmmaker. At kailangan kong bumalik sa pagiging script con at pagiging PA kasi di ba ikaw din ganun yung naisip mo na after mo gumawa ng first film parang no, this is not for me or I'm not worthy. Parang hindi pa ready. Hindi pa ready. Turns out di ako ready. So after nun, bumalik ako sa pagiging script con for 3 years. Pero nagsusulat lang ako. Tapos parang yung That Thing Called Tadhana, parang siya, collection siya ng mga kwento na nakalap ko simula pa nung college, fresh grad ako, tapos sinusulat ko lang siya sa blog or sa notebook ko. Pala notebook pa ako noon Kung Pero may ka na, di ba? WordPress? May WordPress.
Blogspot and Blog Drive. Oh my God, Blogspot. Alam niyo ba yung Blogspot? Oo, isa yun sa mga sinuuna. Hindi ako nag-live journal eh. Nag-live journal ka ba? Live journal ako. Bakit? Ba't hindi ako nag-live journal? Bakit kaya? Hindi ako nag-live journal. Baka hindi abot yung live journal sa Pasig. Parang medyo complicated yata yung ano nun. Ng live journal? Oo, di ba? Hindi ba? Ay, hindi ako live journal, WordPress ako. Later na yung WordPress. Hindi Hindi siya kasabay ng blog drive. Ay, So anyway, so parang after ko gawin yung Lilia, ang gusto ko talaga gawin ay love story. So nung gusto ko nang magsulat ng love story, binalikan ko lang lahat ng mga nasulat ko nung college ako at mga chika ng mga barkada ko, mga kaibigan ko. Walang chika ng buhay mo doon? Wala. Storya mo yan eh. Ikaw bida dyan. May mga panakana ka. Mga ka-eme, meron na tayong napiling may kwentang scholars. Ang Batong Lusong Elementary School sa sitio Batong Lusong, San Jose City, Nueva Ecija para sa ating susunod na benepisyaryo. Maraming salamat sa kabutihan ng ating VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible for the second time, mga mi. Super thank you. O, diba? Paano mo susundan energy, no? Diyos! Kaya naman, sama-sama natin silang bisitahin ngayong December, bit-bit ang mga pasalubong at mga pamasko natin para sa mga estudyante ng Batong Lusong Elementary School. Follow nyo lang kami sa aming mga social media pages para sa mga susunod na mga announcement. Muli, maraming salamat sa lahat ng napakabait na mga VVIPs. Thank you mga ka-eme! May mga panakana ka. Tsaka kaya feeling ko, ganun ko kabilis siya nasulat. Kasi nga, hindi ko alam na kahit nung college pala, I was already preparing myself for that film na gagawin ko about love. So, ang dali lang balikan nung... Minsan pag kailangan ko ng burst of inspiration, binabalikan ko lang yung mga sinulat ko dati. Kasi parang gaga talaga tayo nung college nung. Parang gusto mong ganunin mo. Binalikan ko pa yung mga... Alam niyo ba yung dati? Alam mo ba yun? Ang tanda mo naman. Oh my God! As in... Meron ako mga conversations with people doon. Parang, lalim ko mag-chat. Ayun lang. Oo, diba? Parang iba-iba yung merong certain lalim yung na akala natin ang lalim-lalim na natin nun. Pero bugso lang talaga siya ng pag-ibig nung time na yun. Tapos parang medyo cringy siya, pero parang it happens. Gets. Pag kailangan ko magsulat about love na doon tungkol sa mga fresh grad or nung ganun pa kabata, babalikan ko lang yung mga sinulat ko. Kasi sa lahat ng nasulat ko about nung college ako, lagi kong nalalagyan talaga ng about love, about pag-ibig. Gumagawa naman ako ng pelikula rin. Parang yun talaga yung naging topic nung mga blog ko. Doon sa org kasi natin. Yes. So, member kami nito net ng UP Cinema. Doon sa org nin, merong pandemya ng unrequited love. Para bang ginojos yung yung pagiging, yung kapag hindi ka mahal ng mahal mo, okay lang yan, welcome ka dito, ganun din kami. Yan yung ang tawag nila ngayon, yearning. Yes, yun yung era na yan ngayon. Pero kumbaga, lang talaga, umuulit lang talaga. Nag-iiba lang tayo ng year, ng era. Ng generation. Pero pag college, high school, fresh grad, parang iisa lang talaga yung dadaan ka sa unrequited love. Laging meron. Laging meron. Or best, kung hindi unrequited love, best friend. Meron ba dito hindi naka-experience ng unrequited love? Sabi ko nga, kwento mo yan. Kasi papalabasin talaga namin. Babarilin. Di ba, lagi may ganun Laging meron eh. So, kaya ang daling magsulat ng something, anything about love. Totoo. Nung time na yun. Kasi F na F mo rin eh. Ba't nga ganun, no? Parang mas gusto mo na masokista. Tsaka yung mga nasulat ko din before, puro mga tungkol talaga sa unrequited. Medyo prolific tayo doon. Diba? Winner yan. Tapos parang nung hindi na siya, kung kunyari tumawid, from unrequited love, tapos naging kayo,
Wala na, parang, ay, corny. Di ba? Parang Adele. Di ba si Adele nung naging masaya na, biglang walang kantang lumabas. Di ba? Tapos nung nakipag-divorce, bug, meron uli. Kailan ba yung Anong age yung niya? You look like a movie. When we were young. Okay. Before yun yung 30. 21. Hindi, I mean 25 tapos 30. Nag-skip siya ng 27. Kasi ngayon nga yung masaya siya. Yun yung masaya siya. Tamad din ite. Di tulad din Taylor Swift. Oo, masaya, malungkot. Oo. Anyway, so gano'n ka bilis mo nasulat ngayong Tadhana? Hindi ako ready sa mga tanong mo, sorry, kaya hindi ko na maalala. Pero mabilis talaga siya. Isa siya sa mga I think siya yung pinakamabilis kong nasulat. Yung dating called Tadhana. Gano'ng katagal ka ba magsulat ng Minsan months. Kahit yung mismong balangkas lang. Months inaabot yun. Kasi hindi ako focused, ang dami kong iniisip, ganyan. Minsan nakakalimutan kung may ite-text pala ako sa'yo. Tapos nalingat lang ako ng may nabasa akong balita. Parang, oh my God, di ko na-reply si JP. Madalas yun mangyari. Pero nung sinusulat ko yung dating called Tadhana, feeling ko rin dahil may deadline. Cinema 1. Yung Cinema 1, tsaka Cinemalaya. Okay. Nakapasok din na semi-finalist ang dating called Tadhana sa Cinemalaya. Pero hindi ako nakapasok sa finals. Una mo kasing malalaman na hindi pasok sa Cinemalaya. Kasi maunang mangyari yung Cinemalaya Kasi August, di ba? Yes. Tapos after nun, Cinema 1 Originals. Yun pa lang yung time na yun Cinemalaya tsaka Cinema 1. Tapos wala pang Cine Filipino that time. Wala pa, yes. Yung dalawang yun lang. Kaya parang forever what if ko yung Cinemalaya. Never ako nakapag-Cinemalaya. Hindi mo na trinay ever? Kahit after Tadhana? Yung Beauty in a Bottle. Hindi pa siya Beauty in a Bottle. Hope in a Bottle. Hope in a Bottle. Oo, nabasa ko pa yung script noon. Pinasa ko yun sa Cinemalaya. Pero parang sinabi Skylight pa ng Star Cinema. Gusto nilang i-co-prod with Quantum. So, yun. Pinili ko yung Skylight. Nagsisisi ka ba? Parang nagsisisi Hindi naman. So yung Tadhana ay based siya sa napakaraming kwento ng friends mo, kuno. Oo. So, paano nabuo yung characters ni Mace at Anthony dun sa kwento ng mga friends mo? Parang ang dali lang naman kasi si Mace, yung bidang babae. Si Mace ay based sa totoong tao, di ba? Yes, yung name. Actually, lahat yon si Anthony, based siya sa ex ng barkada ko. Ng barkada mo? Barkada ko, wala akong... Hindi, wala. Sana meron. Hindi para siya yung gawin kong Kaya nga Swerte nyo. Galit. Even yung pangalan at apelido, ganyan. Binase ko talaga siya sa real people. Mga lang naman, snippets. Tapos, siguro naswertehan din ako sa mga kaibigan ko kasi lumevel silang katangahan ko talaga sa pag-ibig. Parang totoo kasi yung yung mga kaibigan ko, nasabi ko naman, barkada ko nung high school. At kahit yung mga naging barkada ko nung college, nagpapatotoo na kapag sobrang talino mo, di ba? Pag sobrang talino mo sa bagay, book smart, ganyan. Sobrang tanga mo sa pag-ibig. Tried and tested, actually. Diba? Parang, tas yun yung gusto kong yun yung gusto kong i-explore. Yung ganon. Parang, okay, talino naman pero pagdating sa pag-ibig, kaya ang dami ko nakuha sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo? Yes. May time pa parang, kaya nagsusulat ako, magpo-post lang ako dun sa group namin. Ay, ang dami na nilang entry. Kasi nagtatanong ka tungkol dun para dun sa pelikula? Oo, para sa pelikula. Like, for example, ano yung mga pinakatanga niyong ginawa para sa pag-ibig? So, sulat-sulat sila dun. Kaya, di ba merong part dun na nagsasabihan sila ng mga patangahan sila? Umabot ba to sa final edit? Ano to, yung nasa may bus stop? Hindi, yun nandun na sila sa Baguio. Nagsasabihan sila umabot naman sa final edit, yung patangahan sila sa pag-ibig. So yun, yung iba doon, nilagay ko. Isa sa mga entries ng friends ko. Pero hindi sa kanya nangyari, sa friend ng friend niya. Bumili sila ng, Hindi, ito, sure ako, hindi ako to. Bumili sila ng magkatabing slot sa Columbarium. Tapos nag-break sila.
Ito talaga yung hanggang langit. Huwag ka sa Ano yung based sa experience mo na nilagay mo doon sa pelikula? Doon sa part na yon, oh my God, alam mo, nakalimutan ko na yung part na yun ng Pero, hindi, pero marami akong nilagay na based from real life. Sino yung mahilig sa malunggay pandesal? Ay, wala. Pero kasi si Dan kasi Pangit sinabi... naman kakwentuhan na tinito. Wala. Oh. Pero yung malunggay pandesal, ang nag-suggest nun si Dan. Kasi nagtatanong ako sa kanya nagde-date na kayo nun? Kami na nun. Oo nga, kami kayo na nun. nagtadana. Tapos, parang nagtatanong ako sa kanya, ano yung parang something special sa Project 8? Kasi iba taga Project 8 sila. So, si Dan taga kinikilig ka Project 8 si Dan? PBBTs! Kasi silang dalawa, taga Project 8 sila, sabi niya malunggay pandesal daw sa Project 8. Totoo nga yun. Totoo, hindi ko alam yun na may malunggay pandesal ay endemic. Endemic sa Project 8. Pero yung hotdog na sinasawsaw sa ketchup, hindi yun sa'yo? Di ba yun yung nasa bus stop sila eh? Oo, ano lang yun? Yung sa lahat ng bagay na alala ni Mace, yung jowa niya. Yes. Yung iba doon lang, gawa-gawa ko lang. Pero marami naman doon na based talaga in real life. Hindi sa'yo? Hindi sa akin. Yung iba. So, ang gusto namin malaman ay alin doon sa pelikula yung tungkol sa'yo? Nakwento ko na kasi yung iba sa podcast eh. Ulitin natin, maraming... naalala nyo ba? Hindi para mag-rewatch pa sila ng old episode. Ayaw, para dumami ang ating views. Wala pa sa YouTube. Yung isa, ito kailangan mo kong tulungan kasi nakalimutan ko na yung nangyari in real life. Naalala ko na lang yun sa dating call Tadhana. Pero merong isang time na nag-decide ako makipag-break, hindi over text. Kasi hindi ako confrontational, so via text ako. Pero try nyo medyo okay naman. Kung hindi kayo nasa other end. Oo nga, no? Pero kung ikaw yung tinext, parang So yung isang beses na na-decide ko nga makipag-break in person. Tapusin ba? So, pinuntahan ko siya sa sa apartment. Tapos, nag-rehearse pa ako noon. Kasi hindi naman ako marunong makipag-break in person. Nag-rehearse pa ako na parang, okay, ganito yung sabihin ko, ganyan na haba, may litanya ako, chu-chu-chu, ganyan-ganyan. Tapos, pagdating ko dun sa sa bahay niya, sa apartment niya, lumabas siya, tas parang ang sabi ko sa kanya, siguro naman alam mo na yung sasabihin ko. Mamadali si Taing-tae. Mamadali. Ano yung nasa Trinoma? Iba pa yun. Ang corny namang ko, Quezon City mo. Hindi mo lang cinematic na Anyway, so parang sabi ko sa kanya, siguro naman alam mo na kung bakit ako nandito. Scriptwriter diba? Tapos, akala ko, sasabihin niya, hindi. Kasi ready akong yung minemorize ko eh. Professional ako eh. Tapos ang sabi niya, oo, at makakaalis ka na. Yun yung sabi niya. Tapos, naiirita ako. One up ako nito, Yung sabi niya, oo, at makakaalis ka. Sabi ka, okay, hindi umalis ako. Tapos, naalala ko, pag-exit ko, syempre parang nga ako, memorize ko, hindi ako ganun Hindi ako para mag-memorize ng Tapos bumalik na rin siya, tapos binilang ko yun, oo, at makakaalis ka na. Tapos may tinext ako na friend, tinatanong niya, ano nangyari? Grabe tinapos lang yan ng 5 words lang. Oo, at makakaalis ka na. Tapos, yun yung nasa tadhana. Pero sinabi ko, ang ginawa ko, 7 words. Nung pumunta si Mace dun sa, pinuntahan niya yung jowa niya, tapos brinikan siya. Pero ang sabi sa kanya, hindi na kita mahal, at makakaalis ka na. Hindi na kita mahal, makakaalis ka na. Parang hindi na kita mahal, makakaalis ka na. Tapos binilang niya. Yung 8 years namin, nagawa niyang tapusin sa 7 words. Yung 8 years, tinapos niya ng 7 words. So yun, galing talaga siya in real life. So isa yun sa mga maganda namang nadulot nung relasyon yun.
Heartbreak Cells. Yes. Tapos, ito hindi ko na siya sinama dun sa pelikula. Pero ang nangyari after nun, nagpa-pedicure ako. Hindi ka umiyak? Hindi ako umiyak. Kasi kahit weeks after, wala. Weeks after na, pero ganun, wala. Ganun Parang ako feeling ko ganun yung effect talaga kapag ikaw yung nakipag-break. or kung, kapag kayo may kipag-break. Parang Yes. hindi pa mag-sink in sa'yo. Yes. Para makakapagtrabaho ka pa, True. ganyan. Tapos pag uwi mo sa bahay, kapag lahat tahimik na. Is it based? Sorry. Yun, tapos, so nagpa-pedicure ako. Ewan ko, parang yung buong breakup na yun, parang cinematic lang talaga na, fairness nagamit ko talaga to. Naalala mo ba yung nangyari after? Nagpa-pedicure ako, di ba? Oh. Tapos nag-message siya, sabi niya, nakaalis ka na ba? Tapos sabi ko, ay, hindi nagpa-pedicure. Wait lang, nagpa-pedicure ka doon sa lugar niya? Yes, te. Amazing. Kasi nandun naman, Anyway, tapos sabi niya, nakaalis ka na ba? Sabi ko, ay, hindi na pa-pedicure ako. So, okay na, napa-pedicure na ako. Maganda yung nails ko. Pero, winner yung words. Kasi ready ako. At makakaalis ka na. So, yung tadhana, so natapos mo siya na mabilis. So, nung first time mo siyang sinubmit sa Cinema One, yun na yung mismong nagawa siya or parang multiple times siyang sinubmit? Hindi, isang beses ko lang siya sinubmit sa Cinema One. Tapos naalala ko, sa Cinema One kasi, merong, or kahit sa Cinemalaya naman, laging merong shortlist. Masya-shortlist muna kayo. So pag nasubmit kayo, pwede kayong makapasok sa top 20 or 25, ganyan. Sa Cinepanalo, 30. Tapos, yung na-shortlist, usually, sila yung magpipitch kasama sa harap nung mga Selection taga-Cinemuan, committee, ganyan. Oo. Tapos, hindi kasi ako magaling mag-pitch, especially before. Siguro ngayon na-develop ko na. Pero dati, ako, nagra-ramble, ganyan-ganyan. Si Dan yung producer ko. Siya na yung bahala doon. Kasi si Dan, talaga siya. Sanay. Mas eloquent, ganyan. As an Athenian. As an Athenian. Tapos, naalala ko, nandun si Ogs Cruz. Ogs Cruz. Film critic pa siya noon, bago siya full-time lawyer na ngayon. Tapos, naalala ko, ang isa tinanong niya doon sa dating Call Tadhana ay sabi niya, so this is mumblecore, no? Hindi ko alam yung mumblecore. So, napag-ganon ako, huh? Tapos, gumano na ako kayo doon. Hindi ko alam yung mumblecore. As in, hindi pa siya uso noon. Uso hindi na pa siya. Uso yung term na yun. Oo, uso na siya sa US, pero hindi pa pumupunta dito yung mumblecore. Hindi pa natin siya naaaral. Parang, gumanon ako, this is mumblecore, no? Huh? Tapos parang si Dan na yung nagsabi. Ang sabi ni Dan? Sabi yata niya, may script. Kasi ang, nung first movement ng mumblecore, siya. Parang outline lang, tapos wala talagang full script. Mas, ang tawag dun sa artista, nag-improv. Oo, nag-improv lang yung mga artista, pero maraming rehearsal, ganyan, tapos mas low budget, etc. Tapos ang original title ng dating Call Tadhana ay The Mace Castillo Story, Lord Pangit Bako. Talaga? Oo, yun yung original niya. Parang... Pero yun na yung title na sinabit mo sa Cinema One? Sa Cinema One, oo. Pati sa Palangka? Sa Palangka, yun yung original title. Ba't mo siya pinalitan? Ang haba Sinabi rin ni Ronald na sobrang haba nung The Mace Castillo. Ronald Arguelles of Cinema One Originals. Tapos, gusto ko kasi, kaya ganon, dahil ganon usually yung mga titles ng mga massacre films. Yung parang... di ba? Parang the Delia Magat Story. Lord have mercy. Gano'n. So, naisip ko, kasi parang ganun din naman yung nangyari kay Mace. Parang minasakar siya, yung puso niya, pag-ibig, etc. Eme. So, ganun yung ginawa kong format. The Mace Castillo Story, Lord Pangit Bako. So, ang haba nga. Ang hirap pag siguro pa-promote si Angelica na, please watch The Mace Castillo Story, Lord Pangit Bako. So, naisip ko, dating Call Tadhana na lang mas sa dila. Mas naman, to be fair, mas smooth, tsaka mas madaling matandaan. Yes. Pero kung ako yung papipiliin, mas gusto ko pa rin yung original. Yung Mace Castillo. Gawa ka na lang Lord bago. Pangit Bako. Sunshine, ano pili ni Sunshine? Francisco. The Sunshine Francisco Story, Lord have mercy. Hindi, di ba merong isang massacre film na Lord Save the Babies? Meron. Ano ba yun? Anyway. So, nung nat-submit mo na siya sa Cinema One, ilang shooting days yung Tadhana? Parang 6 yata. 6 or 7 days lang siya. Kasi kapag indie, tapos festival film, yes, madalas nasa 5 to yung 8 days nga, marami na yun
5 to 7 days lang talaga, lalo na before. Yes. Ngayon medyo medyo malaki na yung number ng shooting days. Pero paano ka nag-come up dun sa Angelica and JM? Yung Angelica and JM, so nanggaling ako sa Beauty in a Bottle. Yun yung first time ko maka-work si Angge. So, parang first time ko rin mag-direct ng malalaking artista. Si Angelica Panganiban na yung pinakamalaking artistang naka-work ko nun. Tapos hindi naman kami naging close nung Beauty in a Bottle. Hindi kasi ako pala close sa artista. Kasi kinakabahan ako mamaya. Hindi ko mabigay yung kasi nga, puro chika ako, baka ganun yung sabihin. So anyway, after nung Beauty in a Bottle, medyo naging close na kami. Tapos nung last day ng Beauty in a Bottle, binigay ko sa kanya yung script. Sabi ko, Angge, kung may time ka, baka pwede mong basahin kasi naisip ko, ikaw yung bagay as Maze. Kasi pag nagsusulat ako ng script, pag wala namang mandate from the management, yung sarili ko lang na script, wala akong iniisip na artista. Kaya nahirapan ako kasi syempre, kailangan siya mag-a-adjust talaga dun sa script. Hindi yung usual na script na nag-a-adjust sa artist. So anyway, so sabi niya, sige, may lipad ako to Europe, babasahin ko siya sa aeroplano. Sabihin ko sa'yo pag okay, ganun. Tapos, nangyari na yung yung trip niya, nakauwi na siya kasi nagpo-post siya about it. Walang text si Angge. Tungkol dun sa script. So parang naisip ko, ay, ayaw niya. And di ako, parang tipong, ay, pag gusto, ipupush ko talaga to. Kasi naiya nga ako kung ayaw, edi ayaw. Ganun yung ko. Parang, kung ayaw ni Angge, baka ayaw nga niya, mahirap naman pilitin, ganun. Tapos, ang alam ko, ayaw ni Angge, nag-cast na kami ng iba. So tuloy-tuloy yung casting namin. Madami. Sino yung mga kinonsider niya? Na nag-pitch ako, si Bea. Bea din. Bea Alonso. Bea Binene. Bea Buda. Bea Buda. Bea Binene. Bea Binene. Bea Boris. Ganito pa lang siya. Idea pa lang siya. Chismis wala. So yun, Bea, Shaina, Maha. Parang yun lang yung mga naalala ko. Tapos hindi nagtutugma, parang may mga magno-no or merong mga mag-yes pero conditional yes, parang ganon. Tapos kasi yun yung time na hindi pa masyadong yung mga mainstream actors, hindi pa sila masyadong nag-e-explore ng indie. Parang takot pa. Yes. Tsaka, hindi ako kilala pa nun. Hindi ako kilala. Ano lang ako, wala. Hindi ako, I was a nobody. So, parang feeling ko rin, kapag magpipitch sa'yo yung isang bagong director, syempre, kapag artista ka, sa ibang artista, nagmamatter talaga yung, filmography ng director. Pero ang pelikula ko lang nun ay 6 Degrees of Separation from Lilia Contapay. Tapos, natutulungan ako ni Direk Joyce, kasi nga siya yung siya yung director ko, tinutulungan ako para mag-connect. Pero, di nangyayari. Tapos, bigla na lang, nag-post ako sa Instagram. Tapos, biglang nag-comment doon si Angge. Parang sabi niya, Direk, nabasa ko na. Ako na yan si Maze. Bigla siyang ganon. Sabi ko, so ibig sabihin, all this time, hindi pa pala niya nababasa. Noon lang niya, yung pag-uwi lang niya nabasa, nakalimutan yata ni Or tamad lang si Angge. Baka. So, after nung sinabi na niyang go na, okay na. Lahat na, nung go na si Angge, okay na lahat. Pero, nung nag-go na si Angge, si JM na yung on board. Hindi, wala pa. Kailangan babae muna kasi yung Tadhana ay tungkol sa female POV. So pag nakuha na yung babae, saka pa lang hahanap ng lalaki na babagay sa kanya. So paano napunta si JM dun sa role? Binayaran niya ako. Si JM, matagal siya nawala. Galing siya ng rehab nun. Yes. Yes. Tapos yung pagbabalik niya ay isang cameo role sa She's Dating the Gangster ni Cathy Garcia Molina pa nun. Pero Cathy Garcia Sampana. Na ang DOP ay si Dan. Tapos, so nandun si JM, ganyan-ganyan. Tapos parang sabi niya, andito si JM. Parang pwede siyang Anthony. Kung gusto mo, bigay natin yung script. Parang, kasi as producer siya, so parang, parang pwede. Na sinasabi daw niya na gusto niya ulit bumalik sa acting. Kasi fresh from, nawala talaga siya sa bumabalik si JM. Ang fresh niya sa Tadhana. Ang pogi ni JM. Ang pogi niya doon. Tapos, Batang Ama. Yes. Oo. Ang hilito ang Batang Ama. Ang hilito siya noon. Totoo. Wala pa yun. Wala pa yung ang hilito. Wala pa. Okay. Tapos, si Dan kasi, ang okay sa kanya, once na may sinabi ka sa kanya na parang gusto ko tong kapag kaya niya gawin, pupush niya talaga. So parang, siya yung ganun dati. Ganon, siya, as a Virgo. So, nung sinabi ko, parang pwede nga. So,
right then and then, right then and there, naalala ko si Rain. Si Rain kasi, na LP ko sa dating Call Tadhana, na 1/3 of Project 8 project. So, yun yung first time namin maka-work tatlo. Which later on, kami yung mag-found ng Project 8 projects. Taga Star Cinema siya. Production assistant siya sa Star Cinema. Tapos siya yung kinuha naming line producer. For Tadhana. For that thing called Tadhana. Tapos, dahil nga Star Cinema yung She's Dating the Gangster, alam niya yung mga location, kung saan yung mga ano. Nagpa-print kami sa kanya ng script ng dating called Tadhana na bigay kay JM that day. Nabasa niya rin agad? Hindi ko alam kung nabasa niya agad. Tapos, sinabi ko sinabi ko kay Sir Ronald, parang, Sir Ronald, si JM po yung Anthony na gusto ko. Kaso nga lang, gusto niyang ipatry na Anthony din, na mag-read ng Anthony, si Pao. Si Paolo Avellino. Si Paolo, oo. Na-try niyo bang ipa-read si Paolo nun? Noon lang, nung kinwento ko na ano. Hindi talaga sila nag-read. Hindi ko ni-read si hindi ko pina-read si JM. Ay, hindi mo na siya pina-read? Parang pina-read ko nga siya. I'm so sorry. This is COVID brain. Memo plus gold. So yun, so parang sabi ko, parang pwede nga si Pao, pero parang okay JM. Kasi in terms of physically, maputi si Angge eh. So parang pag ginawa ko maputi to maputi. Parang magkaiba eh. Parang hindi masyadong relatable. It's such an Athenian love story. Dahil pag maputi, feeling ko dapat moreno yung lalaki. May ganun lang akong something. Tapos, so sabi ko kay Dan, baka pwede ngang ipa-read natin kay Pao. So yun, sa Green Hills kami nag-read. Yung sabi kong dumating si Pao na naka-bonnet. Sobrang pogi. Ang pogi talaga. Tapos nag-read siya, ganyan. Magaling. As in, wala akong masabi. Hindi siya about kung sino yung mas mahusay. Kung sino lang talaga yung mas bagay. At saka parang gut feel siya. Looks lang dugo. Kamag-anak, nanay. Pero I agree, sobrang pogi kasi talaga ni ano. Pogi rin naman si JM. Hindi, pero bagay kay JM kasi yung environment ng Tadhana. Gets ba? What do you mean? Lutang siya eh. Okay. Lutang siya. I mean, lutang naman si Angge, pero iba yung lutang ng kapugian ni JM dun sa environment ng buong pelikula. So I guess, good job. Tapos, hindi na ako nag-chemistry test. Usually kasi may camera, parang may look test or camera test. Ito yung, kung may nakikita kayong nagsasama yung dalawang artista, pinagbibihis sila, yan, pinipicturean, yan yung nilalabas, nakaganon sila, ganyan. Tapos may mga look test. Oo, look test. Wala akong budget for that. Hindi na para ano. So, first time silang nag-meet nung table read. Tapos doon ko lang sila unang napagsama. Parang reading. Tapos after that, magde-day one na. So, nung nakita mo na sila na mag-read together, ano yung na-feel mo nun? Kinakabahan pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa actual set. Tapos, si Angge kasi talaga iba yung presence niya eh. Iba yung presence niya, even in person. Pag makasama mo si Angge, iba siya eh. Parang kahit na friend ko siya, siya pa rin talaga si Angelica Panganiban. Parang, iba yung presence niya. Lalo pag sa screen, lulutang talaga yung presence niya. So, superstar siya nito. Siyempre, mas superstar siya ngayon. Pero nung time ng dating Call Tadhana, superstar siya. Tapos ako, second film ko lang as a director. So, akala sabi mo rin, superstar din ako. So, wala talaga akong confidence. Ang alam ko lang talaga yung material ko. Alam ko lang, i-direct ko to ng kung paano ko siya alam i-direct. Na-envision, So, pero si Angge, nung nasa set na siya, never naman niyang paparamdam sa'yo na siya si Angelica Panganiban eh. Gagawin lang niya yung eksena, tapos ang galing niya. Alam mo yun yung magaganda sa mga artista na parang veteran, pero parang basta yung training nila may respeto sa mga ka-work nila. Kasi ngayon, parang may mga artista na wala pa man, lunod na. Pero totoo yan. Madaling makita kung sino yung nandito dahil mahal nila yung trabaho nila. Mahal nila yung craft at tinuturing nilang art ang pag-arte at nandito lang kasi sinabi lang ng management, ito yung next project mo. Gusto mo lang mag-content. Tumatanong lang from one project to another. Yes. Kaya si Angge. Sobrang swerte ko. As in, nagulat din ako na pumayag siya. Kasi hindi naman nakaka-one film lang naman kami. Pero feeling ko kasi enjoy kami sa Enjoy kami sa Beauty in a Bottle. Para gawin niya yun. Parang enjoy naman siya doon sa comeback. na madami doon, ad-lib ba? Hindi lang ako nagkakat eh. Parang, isa pa, Angge, kunwari, nasa likod mo, kung yan, galing ko sa ilalim ng tubig. Tuloy-tuloy kami, tapos tawa na kami
kami ng tawa. Tapos parang sasabihin ng producer, hindi para Masyado ito. ka nag-e-enjoy. Hindi para ito lang yung eksenong kuna natin today. Ayun. So, swerte ako. So, hindi kayo nahirapan sa cast? Hindi siya like tumagal ng months? Tumagal siya ng matagal. Yun nga, sa babae, kay Mace. Oo. Kasi after nung kay Mace, madali na eh. Kasi feeling ko naman, madali na makahanap ng lalaki pag nahanap mo na yung Mace mo. Tapos si JM nun, dahil nga comeback niya na malaking project, kabadong-kabado siya. Ah, talaga? Oo, sobrang kabado niya. Tapos si Angge, maloko pa. Yung parang pag nagkakamali si JM, dapat si Paolo Avellino to eh. Dino-joke na talaga si JM. Inaano niya. Dino-joke niya. Totoo. Tapos meron siyang isang part doon. Yung mahabang monologue ni JM nung nasa Baguio. Tapos may kumakanta. Yun yung mahaba niyang monologue na nagkwento siya tungkol sa ex niya, kay Ulap, kay... Sobrang tagal kabado si JM. Sabi niya, Direk, kabado ko. Direk, inom tayo. Uminom pa kami bago yung Bago yung eksena? Bago yung eksena. Kasi sobrang kabado siya. Kasi mahabang monologue yun eh. Tapos parang naalala ko, kailangang umalis ni JM ng... May cut-off siya eh. So parang may time pressure din. So, nung kinuna namin yung monologue na yon, two cams ba kami? 1 cam lang. Hindi ko na di maalala. 1 cam lang yata. Nakakuha niya in 1 take. Sa sobrang kaba niya. Tapos sobrang proud na proud sa kanya si Angge. Kala mo nanay. Parang sabi niya, tina mo, kaya mo naman eh. Kasi nga kabadong-kabado si JM. Pero naman, di naman lumabas dun sa Pero feeling ko, yung kaba na yon, nakatulong din sa kanya sa pag-portray as Anthony. Oo, asa kabado. Asa kabado. Kasi parang, ang ganda ni Mace eh, di ba? Ganda ni Angge, ito sasamahan mo sa parang kabahan ka talaga. Kung di ka ba kabahan dun sa pero... Ayun. So ano na lang yung mga favorite na moments nung shooting ng Tadhana? Kasi nag-shoot kayo ng Baguio, Sagada, Maynila. Madaming daya. Yung Sagada ay dahil sa Tadhana ay dumami ang turista ng Sagada. Naalala mo ba yung Oo, may open letter. Oo, alam niyo ba yun? O ano yung mga most memorable moments? Yung kumanta sila ng Where the Broken Hearts Go. Sa yun eh, sa Pasay namin yun yung kinuhanan. Sa may Makapagal, malapit sa mga dampaan. Tapos, as a person kasi, yun, isang parang facet ko yun na nilagay ko. Kasi sobrang hilig ko talaga mag-video kahit dati nung college. Yes, totoo guys. Sobra. Kahit nung college ako, kahit ako yung kaya kong kumanta, kahit walang inom. Kaya niya kumanta nang hindi niya binibigay yung mic sa iba. Kaya ko yan. Lahat yan. Kahit yung mga, ko pa yung naghuhulog lang ng piso. Sa yung Star hawak mo Wars. na yung songbook, kukunin pa niya sa'yo. Na may audience, kaya ko yan. Yung tigpa 5 pesos Star Mall, hanggang Turtles, kahit yung malalaking Music 21, kaya ko yan. So, yun yung nilagay kong facet sa Nakala ko kasi, feeling ko it's a Filipino thing. Na kapag heartbroken ka, hanap ka talaga ng kanta, tapos, kanta mo, na parang ikaw yung bida dun sa music video na diba? Main character energy. Yeah. So, nung kinakanta ni na Angge yung nung una hindi pa memorize ni JM yung Where the Broken Hearts Go. Wala ba, hindi ba siya Hindi, pero syempre kailangan mong alam yung tono. Ganyan. So, tapos nung kinakanta na nila yon, umiyak ako. Sa eksena, kahit Where the Broken Hearts Go. Kasi ang galing nila. Ang galing. Parang, nung sinabi ko lang, nakalagay naman kasi sa script lahat. Kasi ako naman yung nagsulat. Tapos, parang, sinabi ko lang na, basta sa part na to, kayo yung bahala kung kailan kayo titigil. Pero sana sa lyrics na to. Yung mga poses. Yung kung kailan siya titigil kumanta, tapos kukunin ni Anthony yung, tapos siya yung magtutuloy ng kanta, diba? Nagawa nila ng, yung take na 2-shot, yun. Tapos pinutol-putol ko na lang. So, gumawa na lang ako ng isa pang version. Kasi yung original version nun, umakbay si Anthony sa kanya. Na hindi sinama sa pelikula? Kasi parang, sino ba yung nakausap ko? Hindi ko yata or si Ray na parang sabi niya, try tayo ng hindi umakbay kasi parang masyado pang mabilis. So, nag-take kami ng isa pa, yung end part. Yun yung napunta sa edit. Napunta sa edit. Pero paano nyo nakuha yung kanta? Nakuha nyo ba yung kanta muna bago kayo mag-shoot? Or sinut nyo na siya? Nag-guess na yung Where the Broken Hearts Go. Yung mga kanta ay merong publisher.
So, yung publisher, yun yung babayaran mo. So, yung original na sinabi ng publisher, hindi ko na alam kung tama yung mga figures ko, pero parang 45,000, parang ganun. Talaga? Oo, 45,000 lang. Kasi nga, independent film. 45,000. Okay. Isang publisher. Tapos, di sinuta namin, sabi 45. Pero syempre, malaki yun na for an independent film. So, kinuna na namin yung eksena. Tapos, naalala ko, isa sa mga parang second to the last day yata, nag-shoot kami ng tracking. Yung dala-dala na ni si Anthony ay kakakita lang kay hinatid si May, si Angge. Tapos umaalis siya na nagumuni-muni siya sa yung araw na yon. Matawag sa akin si Bianca Balbuena, isa sa mga producer ko. Sabi niya, "Te, dalawa yung publisher ng Where do Broken Hearts Go?" Magkano yung sinisigil so, nung isa? Naging 145K, parang ganun. Yung, dalawa na combined yun. na. Oo, basta more than 100K. Bago yun, so bago mag-tracking, parang, te, paano yun? Inakuna na namin. Hindi yung para i-reshoot ko or iba yung kakantahin nila. Na iba yung nililip-sync. Tapos parang sabi ni Bianca, paano to? Ganyan, hindi na daw magdadagdag ng budget. Ang Cinema One, hindi na tayo tutulungan. Ganyan. Panik na panik siya. Kaya sabi niya, te, okay lang, mag-direct muna ako. Gagawa natin yan ng paraan. Wait lang, mag-direct lang ako. Pero, habang nung buong na yun, anong na kami na parang, shit, paano namin mabayaran yun? As it is over budget na yung tadhana Tapos, sabi namin, what if mag-crowdfunding tayo? Tapos gumawa ako ng letter na from the heart. Haba nung letter ko. Minsan bumabalik pa yun sa Facebook memories ko pinost ko sa Facebook yung tapos nag-share na, supposedly for friends lang. Tapos nanghihingi ako ng pera, na kung magkano lang. Tapos may mga nagbigay ng 100, 500, meron nagbigay ng 10,000. Talaga? Hindi namin naabot yung buong 145. Pero malaking... Nakatulong. More than 100K yung nakuha namin. Tapos kaya ang diba kapalit may chunk na, doon sa CBB ng mga... na lahat yun na nag-donate. Kung sino man nag-donate, ilalagay. Yun yung kapalit, malalagay namin yung pangalan mo doon sa Sa credits. Sa credits. Kasi wala talagang way. Hindi na para i-reshoot namin. Pero may isa pang kanta yung Tadhana pa niya. So may Tadhana ng Updharma doon sa dulo Yes. Nasa script na yon na nakalagay talaga. After natin makita na the arrow with the heart pierced through him, tutugtog doon yung Tadhana. Parang yung siguro ginawa mo sa I'm Drunk, na nakalagay pa yung lyrics. Tapos nakalagay doon yung lyrics nung Tadhana. Alam ko na yon. Tapos si Dan, friend niya si Army. Oo nga. Friend niya si Army. Iba talaga yung mga atinista. Marami. Magaling pumili ng jowa si Tonet. So yun, friend niya si Army. Tapos parang kinausap niya si Army and yung UDD. Army Milyari. Oo, may fee yun, pero sobrang parang friendship card level. Oo, sobrang grateful ako kay na Army at sa Updharma at kay na Sir Toti Marie. Anyway, yun, na binigay nila yung Tadhana. Kasi, pero yun, yung part na yun, pwede i-let go ko yun. Kasi hindi naman siya, diegetic. True. Non-diegetic siya. So, parang pwede siyang baguhin. Ang isang kanta ni Army na napakinggan ko sa isang short film nung nasa UP ako. Anino. Sobrang ganda nung kantang yon. Tapos Army lang yon, hindi yun Updharma daw. Tapos sinend ko kay Ben. Meron kasi akong recording nun. Si Ben ang editor mo nito. Si Ben ang editor ko nun. Sinend sa akin yung Anino. Pero siya, parang hindi siya studio recording. Parang demo lang. Demo lang sa cellphone lang, parang sa telepono lang. Tapos pinalapat ko kay Ben. Yun dapat yung nakalapat na kanta doon sa tumatakbo si Mace at Anthony papunta sa Sea of Clouds. Kasi sobrang perfect talaga. Tapos, nung mag-mixing na kami, si Army nasa Europe pa. Hindi niya magagawa yung studio recording. Kasi hindi naman for Hindi for release yun dapat. So yun, yung isang nilet go ko. Pero, nagawa nung score ko, si Emerson Texon. Na, ayun, parang it turns out, mas okay pala. Kasi walang lyrics Yung parang naging lang siya. Malinis na score lang. Malinis na score na sinabayan niya yung emotions tong pagtakbo hanggang dun sa nag-uusap sila. Pero ang ganda nung Anino. May isang pelikula na gumamit nun. JM din yata Baka dating called Pero yun, sana mapakinggan niyo yung Pero yun yung time na ang dami gumagamit ng mga kanta ng Updharma. Yung Sana Dati ginamit, yung Indak. Yes.
Sobrang bongga ng Up Dharma. Tsaka in fairness, ang helpful talaga ng OPM artist sa indie filmmakers. Yes. Di ba yung ang nawawala? Grabe yung mga kanta doon. Kasi naman si Marie din ay music video director na mga nakatrabaho na rin yun. Yes. Wait lang, di ba sa dulo may yung libro, ano ang title nun? The Arrow. With the Heart Pierced Through Him. So, dun sa script, nandun na talaga yun. Dun na talaga. Short story ko talaga siya nung college. Bakit mo sinama yun dun saan? Parang, yun yung ako siguro as a person na nilagay ko kay Mace. Di ba si Mace gusto niyang manalo ng palangka. So parang talaga siya. Tapos, kaya nung nanalo ko ng palangka, nagulat ako rin, nilagay ko lang yung script na gusto ko manalo ng palangka. Pero, sobrang dream ko talaga. Halos every year sumasali ako ng palangka, hindi ako nananalo. Tapos dito sa Dating Called Tadhana ako nanalo daw. Hindi ko rin alam bakit. Pero naalala ko doon sa yung isang naalala kong eksena sa Tadhana, yung yung hinatid na ni Anthony si Mace kay Joem. Tapos yung shot na naglalakad si Anthony. Tapos nasa background yung dalawa. Naalala ko yung Dahil Mahal na Mahal Kita scene. Oh my God, ano yun? Yung Dieter Ocampo, Rico Yan, tsaka Claudine. Yun yung tumalikod lang si Dieter, tapos naglalakad lang siya palayo, tapos umiyak lang siya. So parang, in fairness kay Tonet. Hindi ko yun alam. Pero yes. Pero yung naalala ko doon sa excellent. Di ba? Panoorin nyo ulit. Yeah. Ang hirap nung na yun. Ang hirap nung day na yun. Kasi, even the day before, wala pa kaming magpi-play nung ex. Okay, Joey. Wala pa kaming Tapos, meron kaming isang kinuha pero biglang hindi siya available. Sino? Kasi meron kaming isang isang artista supposedly. Daniel Padilla daw. Daniel Matsunaga. Tapos, yun. Tapos, sabi ko, shit, paano yan? Pero, I think meron pa akong shoot the day before eh. So, parang, one day at a time na lang tayo. Tapos, yun. Kaya, thank you kay Joem. Nag-shoot kami ng General Luna nun. Tapos, I think, yun yung time na ang daming project ni Joem na ganun yung mga roles niya. Yung biglang, siya yung other guy. So, bakit ganun yung mo ngayon, branding? My God, ang tagal. Ang tagal yung General Luna rin. 2014 yun eh. I think yung malaking naambag nung Tadhana ay kung paano magkwento yung mga independent filmmakers ng romance sa indie scene. Kasi nga, I think before Tadhana, walang gumagawa ng ganong klaseng pelikula sa independent. I think kahit sa mainstream walang ganon yung mumblecore nga. So parang parang planado mo ba siyang isulat na ganito siyang pelikula, na puro conversation, ganyan. Or parang ano yung naging inspiration mo? Siguro dahil matagal akong nag-work sa Star Cinema at isa talaga akong rom-com girly. Kahit hindi director, pero as an audience, rom-com talaga yung genre ko. Kaya nga, di ba sabi ko sa film, parang na-OP ako nung start kasi tinatanong sila, what's your favorite film? Sabihin ko Star Cinema, pero hindi para sa ibang mga favorite film na mga Fellini. Fight Club. Wong Kar-wai, ganyan. Hindi ko sila kilala. Hindi ko kilala si Wong Kar-wai bago ko mag-film. So parang, pero even before, at my core, rom-com girly talaga ako. So, yung parang sinabi ni Ann Curtis sa No Other Woman, I know the market because I am the market. So, nung ginawa ko yung Tadhana, parang dahil fan talaga ako ng rom-coms. At kahit fan ako ng rom-coms, critic din ako ng mga rom-com films natin. Parang kahit ako nainis na ako na laging may best friend na bakla, usually, or may best friend ko hindi bakla ay very, maingay, tapos laging may family, tapos makukulay yung damit nila, tapos laging nagsuslow mo, may music sa ganyan-ganyan. Parang, pero love ko ang rom-com na genre kasi doon ako sumasayas. Pero alam ko rin na meron akong mga rom-com tropes na kung ako ang masusunod, hindi ko siya isasama. So, nung nagkaroon ng time, nung nagkaroon ako ng chance na magsulat ng sarili kong rom-com, ito yun. Ito yung Dating Called Tadhana. So, parang, it is my love letter to the genre I love so much, but it's also a critique of that. So, parang it's a rom-com but also anti-mainstream rom-com. Pero, in a sense, ano pa rin siya? Mainstream pa rin siya. Tawag nga dati, di ba? Parang mainstream. Oo. Mainstream na indie. So, tapos, di ba sabi sa script writing, show, don't tell. Yun yung isa sa mga rules ng kasi it's a visual medium, so dapat visual.
shots. Oo, shots. Pero naisip ko, what if hindi? What if tell, don't show? So, parang kunyari, yung nangyari sa ex ni Mace na pumunta siya dun sa pinuntahan niya sa Europe, tapos pagdating niya dun, hindi para i-flashback ko yun at pakita yung nangyari. Pero ikukwento lang. Kasi, gano'n naman talaga. Pag meron kang nakilalang bagong tao, wala kang opportunity na magka-visual aid eh. Kwento lang siya lahat eh. So, ganun ko lang siya gusto makita. What if yung mga nanonood, first time lang din nila tong mapakinggan? At pag first time mo mapakinggan, yun lang yun. Kung ano yung kinuwento ni Mace at anong kinuwento ni Anthony. Yun lang siya. So, hiningal ako. Hindi, pero sobrang laki talaga ng epekto ng tadhana. Parang nung lumabas siya, nung 2014 nga, parang ang laki nung naging factor, especially sa independent scene. Kasi before, sobrang critical ng mga viewers, lalo na sa independent scenes, kapag romantic comedy yung genre, na parang pag rom-com, mababaw lang yan, ganyan. Pero nung nagkaroon ng tadhana sa Cinema One, parang every time na merong bagong festival after that, merong rom-com or romance na kasama lagi sa lineup. Kinikilig si Tonet. Hiningal ako sa kwento ko, eh. Pero sobrang good job, Tonet. You did it. Pero diba, parang yung tadhana talaga, iba yung binigay niyang freedom sa mga storytellers na hindi sila makahon na kapag sinabing, yung sinasabi ni Direk Love, di ba? Love Diaz, na wala namang independent, walang art scene, walang mainstream. Parang lahat naman yung pelikula. So parang 2014 pa yun, no? Pero 11 years ago, so parang hanggang ngayon parang sobrang critical pa rin ng mga tao pagdating sa mainstream na pag mainstream, wala, bulok, ganyan, babaw. Pero dapat open tayo to explore all genres from different facets of life. Facets? Pero yan, I think parang napag-usapan namin ito, parang gusto namin ituloy yung mga ganitong klaseng ganitong klaseng mga topic. So parang, pero ito for Kamuning Film Club na, yung Great Things Start with Small Beginnings. So, yung Directors Roundtable with Irene Villamor, Dwayne Baltazar, and Peter Sen Vargas. Yes. So, pag-usapan din namin doon yung unang pelikula. Mga roots, mga unang pelikula. Kasi ang sarap niyang balikan din. Kasi nga, di ba, minsan kapag nasa estado ka na ng buhay nito, for example, yung burnout, na yan eh. Parang sarap lang balikan yung journey and struggles. Hindi naman nag-struggle si Tonetata. Uy! Ayan. Last words. Parang, Famous last words. Hindi mag-last mo siya na. Kasi hindi ka na gumagawa ng ng romance. Oo. So, kung gagawa ka ng Hindi, may sinusulat ako ngayon na rom-com series. Yes. Series? Series, Okay. Pero pelikula? Wala pa eh. Bakit ba ayaw mo na magsulat ng... Hindi sa ayaw. Pahinga? Hindi wala siya sa hindi siya hinahanap ko. Hindi na siya yung gusto kong isulat or gawin. Pero, sa pelikula. Pero sa series, kasi in essence, yung simula sa gitna, for me, rom-com siya eh. Parang pa rin siya. Yung fangirl, kahit paano, may rom-com pa rin siya for me. So, yun. Yung simula sa gitna, yun na yung parang, oo nga pala, gusto ko nga pala mag-direct ng mga rom-com. Pero ito, yung sinusulat ko ngayon na rom-com series, sobrang tagal ko siyang nasulat. Bukod sa kasi wala na akong focus ngayon. Pero, basta parang siya. So, rom-com siya, tapos may meet-cute siya every episode. So, kailangan ko mag-isip ng mga meet-cute per episode. Pero isang kwento lang siya? Isang kwento lang siya. Okay. Tapos babae din yung bida na. Dating in the modern world. Kumbaga parang kung sino si Mace, kung ngayon siya kung ngayon siya nagde-date. Sa digital world. Yes, ganon. So, dahil nga nahirapan ako, nanonood ulit ako ng mga rom-com. Dami ko rom-com na napapanood. Binabalik ko, ang dami. Binabalikan ko yung mga, parang recently, pinanood ko yung I'm Drunk, I Love You. Talaga? Pinanood ko siya kasi kailangan pakipuntahan na lang yung secret letterbox ko. Pero yun, parang kailangan kong balikan. Parang mag-isip ng mapunta sa ganong disposition ulit. Okay. Tapos, kasi nga nag-sunshine eh.
Tapos after mag-Sunshine, nung naano ko na siya sa sistema ko, ang tagal kong natanggal sa sistema ko yung Sunshine, parang weeks ago lang. Tuloy-tuloy ko na siya nagawa. Parang nakasulat ako ng 5 episodes in 3 weeks. Parang sobrang bilis lang kung... Ito ba yung pang TV5 dapat? Hindi rom-com yung Hello Heaven. Okay. Pero pelikula, parang di mo balak? Parang meron akong tinatry i-pitch na rom-com. Hindi siya rom-com na rom-com, but love story siya. So, babalik? Feeling ko gusto kong bumalik ulit sa ganong genre, pero ito na ako yung kung ano yung alam ko now, kung anong disposition ko now. Ano kayang kind ng rom-com yung magagawa ko. I think part ng Talagang ka dito. Yes, Tito Boy! Excuse me. I'm Jimmy Kimmel. Uy, pagbabalik. Part lagi ng storytelling ng isang writer, yung growth niya rin as a person. Yes. So kung ano yung mga struggles, kung ano yung buhay na experience ng writer, yun din yung madalas siyang nasusulat. Kasi parang, for example, kung 35 ka na, magsusulat ka ng kwento ng mga high school students, parang, paano? Diba? Pero ito, pinupush ko yung sarili ko na na ibalik, matuto ng kung sino yung characters ko. Like, yung characters na sinusulat ko, 28 years old, na nagde-date, 30, 27. Siyempre, binabalikan ko kung sino ako nung ganong age ako. Pero iba na rin yung dating ngayon. So, kailangan pa rin ng research para mas maging totoo siya. So, babalik po si Tonet. Babalik Sana matapos ko kasi ang co-writers ko dito sa series na to, si Patrick Tabada. Yes, si Patrick Tabada. Tapos yung isa naming associate producer, tas kasi gusto niya magsulat. So, binigyan ko siya. Si Kla. Yes, binigyan ko siya ng 1 episode. Si Kla ang EP rin ng XX Lovers. XX Lovers. Tsaka Afam Wives. Yes, totoo. Last words. Famous last words of Tonet Hadaone from That Thing Called Tadhana. Ano ba yung dating last words mo? Run free. Yung That Thing Called Tadhana, isa sa mga unang mga pelikula ko na ang tagal kong natanggal sa sistema ko. Kasi parang halos every screening sa Glorieta, pinanood ko. First film ko, hindi siya rom-com, mockumentary siya. Pero before that, ang mga sinasubmit ko sa Cinemalaya at saka Cinema One, rom-com. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin. Ang dream ko nung college ay makapag-direct ng isang rom-com na papanoorin ng maraming tao. Kaya parang na-heartbroken ako kapag, ba't hindi na yung nakakuha sa Cinema One? Tapos yung nakuha, mockumentary yung first kong film na... Cinema One din yun, di ba? Cinema One din, na critique parang experiences ko as a production assistant. So parang, okay, hindi ito yung film na dream film ko. Pero sobrang happy ako na nagawa ko siya. Hindi nung ginagawa ko siya. Later on ko na lang na-appreciate. Tapos parang, nung finally nagawa ko na yung dating Tadhana, parang, shit, okay na ako. Parang ito yung, okay na ako eh. Kasi yun yung napupuno namin. 2 yung premiere night namin same day. Parang Trinoma muna, tapos lumipat kami ng Green Hills. Yeah. Parang 2, tapos 2 sold out yun. Tapos naalala ko, meron pa kaming picture, nakaupo kami ni Jay. Wala si si Angkilon nasa Europe siya. Pala Europe City Ang bakasyon niya, kasi birthday month niya yung November. As a Scorpio City. Scorpio, true. So, nakaupo kami sa floor, ganyan. So, parang tapos every chance na meron ako, nanonood ako ng dating Tadhana. Umabot pa yata ako ng Fairview Terraces. Oh my God. Bago pa lang yung Fairview Terraces. Oo. As in, nanonood ako. Parang gusto kong, kasi isa yun sa mga turo ni Direk Joyce, manood ka ng pelikula mo kasama yung mga tao. Para nalalaman mo kung anong parts yung, dapat nakakatawa to pero hindi sila natawa. Pero bakit hindi sila natawa? Or itong part na to, hindi siya dapat nakakatawa, pero natawa sila. So, parang, know your audience. Watch the film with them. So, ganun sumobra lang sa akin. Yung una, sinasamahan ako ni Dan. Yung parang mga next, parang tama na. Pero ang lagi kong tinetreasure at lagi kong iniintay ay laging merong collective gasp doon sa part na tumatakbo si Mace at Anthony, tapos nakita nila yung Sea of Clouds. Yung Sea of Clouds. As in, gumaganon sila lagi. Tapos parang yun yung lagi inaantay ko na parang, okay na ako. Natuwa sila. Kasi pag sa screen, sobrang laki nun eh. Kaya feeling ko, yung experience nun, na being with the people na sobrang puno yung Kasi parang hindi na siya naulit-ulit sa akin na sobrang ganun kapuno. Kasi syempre pag festival film, konti lang yung mga sinihan.
So, for my other rom-coms, hindi ganun na napupuno talaga kasi wide release siya eh. So, maraming, yung Cinnamon, parang 7 theaters lang. Parang, siya yung babalik-balikan ko na, ay, shit, natupad ko yung dream ko na. Tapos later on na lang, nagawa ko ulit yon through Sunshine. Pero dahil limited screenings, dahil SM Cinema. So, parang binabalikan ko talaga lagi. Kasi even yung Never Not Love You, hindi naman siya sobrang napuno yung mga sinihan kasi hindi naman siya rom-com. Tapos Black Saturday siya, ganun. Oo nga, no? So yun, lagi kong binabalikan. Tapos after nung That Thing Called Tadhana, kinuha na ako ng Star Cinema, tapos tuloy-tuloy na siya, na gumagawa na ako ng mga Parang naging ano na talaga, parang yun na yung ano ko. Kaya ko nang magsulat at mag-direct ng rom-com after that. Tapos hanggang napagod ako. Pero yun, at least it started there. At I think, nakatulong talaga na after nung first film ko, tumigil muna ako. Kasi alam ko, di ko pa kaya talaga mag-direct. Kailangan ng ano eh. Yung parang pag-pause for a bit. Pero to yun, kasi nung I'm drunk din, so nanonood din ako sa mga sinehan, tapos minsan nire-record ko yung reactions. Ay, talaga? As in, audio record. Tapos, nung nag-edit nga, nung binalikan ko yung mga files, pinapakinggan ko yung mga recording. Nakakamiss. Totoo. Ano siya, parang pwede mo siyang balikan kapag nafe-feel mong ano ka na, loser ka. Kasi meron talagang time na parang feeling ko I'm a fluke. Kasi nga, after nung Tadhana, I think ganun din yung nakwento mo na after I'm Drunk, I Love You. Parang after that, kahit gumawa ako ng mga next na films, Tadhana lang talaga yung alam nila sa akin. Parang, okay naman, masaya naman ako, pero parang madami na akong nagawa after that. Kaya buti, may nagawa akong On the Wings of Love, The Kank Show, yung mga gano'n na. Parang, okay, hindi na ako yung dating ko Tadhana, hindi na lang yun yung alam nila sa akin. At maraming nakapanood ng, kunyari, The Kank Show or Sunshine, na hindi nila napanood yung dating ko Tadhana, or hindi nila alam na ako yung nag-direct nun. So, at least na, dati nga nainis pa ako pag tinatawag nila akong hugot director. Oo nga, ikaw yun. Parang hindi nga ako. Pero, tas later on, tsaka ako na lang. Nagpauso nun. Oo, hindi naman ako yung nagpauso nun. Kasi naalala ko yung planner namin, ng Tita Witty, ang tawag nila hugot planner. Oo. So, bago pa yun magdating call Tadhana. So, na yung hugot? Parang tinawag nga nila, the Hugot Film of the Year. Okay, Hugot Director. After 3 years, Hugot Director pa rin ako. Ang dami ko nung nagawa. Pero, nahugot na nga. pero later on, na-appreciate ko na siya. Usually, gano'n naman ako eh. Pag habang nangyayari, hindi ko siya na-appreciate. Later on na lang. May realizations. Okay. Anong next film na tackle natin? Mag-suggest na lang kayo ng film na pag-uusapan ulit natin. Yes. Sa pala. Okay, so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentapodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe ang Walang Kwentang channel sa YouTube, tapos sa Spotify, ang Walang Kwentang Podcast. Konti na lang magkaka-silver button na tayo sa YouTube. Yes, 50K! Kahit hindi. 46, 50, diba? 100K nga. 100. 46K. Konti na lang. Konti na lang. Yung mga nasa Facebook, bakit? Hindi kasi hindi nga lahat merong YouTube account. Meron yan sila, hindi lang nila alam. Okay. Pag meron silang Gmail, meron kayong YouTube. Talaga? Yes. Okay, internet. I learned something new today. Okay. So, sa mga nanonood sa atin, kapag umabot kayo sa part na to, it's time to subscribe. Like and subscribe. Yes. But thank you so much sa mga ka-eme. Thank you, guys. Ang dami natin mga bagong ka-eme. Oo. Na sinabi nila na nakikinig sila ngayon, ganyan. Tsaka ang dami ng mga bagong members sa Discord na nag-aaway-away. Talaga nga naman. Wala tayong kaalam-alam. Keeping the passion alive. But thank you guys. Maraming salamat. Thank you guys. Till next time. Bye-bye. Wala na. Antok na rin sila.